Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa 10 ebidensya na ang Pilipinas talaga ang the land of Ophir. Ang the land of Ophir ay yan ang minahan or mina ni King Solomon kung saan kumukuha siya ng tuni-tuniladang ginto sa bawat 3 taon ay bumibisita siya dito para kukuha ng tuniladang ginto para ialay sa Diyos doon sa templo sa Israel. Ang Ophir na pinagdibatihan ngayon sa internet ng mga Bible scholars ay biglang nabago dahil ang tinuturo ngayon na Ophir ay ang Pilipinas, hindi lang ng mga Filipinos na Bible scholars kundi ng mga Bible scholars din ng mga Jewish at mga foreigners. Kaya dito sa video ito ipapakita natin ang mga ebidensya na nagtuturo na ang Pilipinas ay ang the land of Ophir, the minefield of King Solomon. At kahit na itong the Ark of the Covenant ay dito na rin tinuturo ng mga Bible scholars kasi ang sabi ay papuntang west ang pagdala nito, ngunit nang hanapin ito doon sa west, sa Amerika, sa France, kung saan man naroon yung mga Templars Knight na nagtatago nito, ay walang nakikita at ang huling tinuturo ay ang Pilipinas. At ayon sa legend or myth nitong the Ark of the Covenant ay lalabas muli ito kapag naitayo na ang panibagong templo na ngayon ay nadurog na o nawala na yung temple ni King Solomon. At kapag yun ay naitayo muli doon pa rin sa Israel kung saan ito nagiba or nasira ng mga Romans, ay diyan na raw lilitaw muli itong the Ark of the Covenant. Ano ba itong Ark of the Covenant? Ang sabi ay kung sino man na nasyon ang maghawak nito ay siyang makapangyarihan sa buong mundo kasi nariyan ang power ng Diyos sa loob nito. Nandiyan ang the Ten Commandments at iba pang tipan ng Biblia sa kapanahonan nila Noah. At ayon sa mga biblical scholars, ang Ophir ay composed of 3 regions. Ito yung Havilah, ang Luzon, ang Visayas, ang Sieba, at ang Mindanao, yun ang Tarshish. At dito sa bidyong ito ay atin tunghayan ang 10 ebidensya na nagtuturo na ang Pilipinas talaga ang the land of Ophir. Okay, ito ang una na ebidensya, ang nakarating dito na Phoenician body armor. Ito ay gawa sa copper. At hindi ito Greek kasi mayroong mga lions. Kung nakita nyo ang mga lions, yan ay isang simbolo or icon na ginagamit ni King Solomon sa kanyang palasyo. Kung nakita nyo yung ating introductions, napakaraming lion sa interior ng palasyo ni King Solomon. Kaya ito'y pinagdudahan na ang mga armor na ito ay sa mga sundalo ni King Solomon. Kasi meron namang sundalo si King Solomon, meron siyang bodyguard nang pumunta dito sa Pilipinas. Ito yung helmet niya, merong tuko. Hindi natin nakikita sa Greeks helmet ang ganyan. Ang Greeks helmet ay katulad ng Spartans na merong parang palong ng manok sa ibabaw nito. Pero ito'y tuko. Kaya hindi ito Greek armor. Number 2, ito yung nakuha ni Berto Morales sa Surigao del Sur. Ito yung Surigao Treasures na napakarami. Nasa 80 kilos ang lahat ng nakuha nito ni Mang Berto diyan sa kanyang super find, ang Surigao Treasures. Ito naman yung mga maitom jars, number 3 evidences, natagpuan sa Jinsan City sa isang kuweba doon. At ang mga yan, ang iba niyan ay naglalaman ng mga antigong mga alahas. Yan ang maitom jars in Jinsan. Kakaibang itsura, parang mga Shaolin. Yung takip ay mga ulo ng tao. Ito, number 4, napakagaling nito. Ito ang Bulinaw Skull sa may Palawan. Kung makita natin ang Palawan ay malapit sa West Philippine Sea. Kaya diyan dumaong siguro yung mga, diyan talaga yung Maharlika Kingdom sa West Philippine Sea. Na sa ngayon ay nag-submerge na. Tingnan nyo, yan ang ginaya ni Post Malone. Yung Bulinaw Man na gintong-ginto ang mga ngipin. Kaya ang mga tao noon sa Pilipinas
Maharlikans, ganyan, mga Ophirians, ginto ang mga ngipin. At marunong silang gumawa ng mga ganyan. Sila ay magaling na mga goldsmith kasi ang mga ginto ay dito talaga nanggaling sa Pilipinas. Makikita naman natin ngayon napakaraming mina ng ginto sa Pilipinas. Number 5, the Calauman. Ano ba itong Calauman? Ito yung pinakamatagal na natao sa buong Asia. Pero siya ay modernong tao. Hindi siya yung unggoy. Hindi siya yung Homo sapiens. Ang Calauman ay gumagamit din ng mga ginto sa kanyang ngipin at sa kanilang boreal ay nilalagyan sila ng mga pabaon na mga ginto. Kaya nagsasabi lamang ito ang Calauman na sibilisado ang mga tao diyan. Ngayon, bakit napakarami diyan sa Palawan na findings na ganito? Kasi ang Palawan ay nasa harap nga yan ng West Philippine Sea na inaangkin ngayon ng China kasi alam ng China sa history nila na diyan nakatago ang Maharlikan Kingdoms, ang Ophirian Kingdoms na sinasabi ni Marco Polo ng Benicia. Okay, sa lahat ng history books, hindi na babanggit niyang Marco Polo, palaging Magellan, Columbus. Pero actually, ang pinaka-idol ni Columbus at ni Magellan, una, idol ni Columbus si Marco Polo. Ngayon, idol naman ni Magellan si Columbus kasi nauuna si Columbus kay Magellan. Number 6, the Manunggul jar. Yan, napaka-antigong mga jars yan at maraming mga scammers na gumagawa ng ganyan, ibibenta sa inyo, huwag niyong bilhin. Pero pwedeng bilhin nyo sa halagang 3,000 pesos, pwede na yan. Pero ang mga Manunggul jar na yan ay nasa museum na yan. Philippine treasures yan. At nagsasabi na ang Pilipinas ay sailor. Itong naglalayag sa karagatan. Kasi nandyan, no? Bangka yung sinasakyan. Ang ibig sabihin naman yan ay life after death, sasakay sila sa bangka papuntang langit. Yan ang kahulugan ng Manunggul jar. Kasi diyan nilalagay yung mga patay na tao diyan. Ito yung Oton mask. Oton mask. Kung saan ang patay ay nilalagyan ng maskara na ginto. Naku, makikita nyo lang yan sa mga hari, di ba? Sa ibang lugar, doon sa Europe, sa England, makikita nyo ang mga hari kapag namatay, nilalagyan ng ginto ang kanilang mukha. Yan ang tinatawag na death mask. Pero sa atin noon, gintong-ginto talaga. Ayan, no? 24 carats gold. At hindi lang ginto, mayroong disenyo siya. Kaya makikita natin na far advanced in craftsmanship ang mga dating naninirahan sa Pilipinas na tinatawag na Maharlikans or Ophirians. Ito yung mga ebidensya. Kaya ang Pilipinas ay kiniklaim talaga yan ng China. Lalo na ang West Philippine Sea, siguro nakita nila sa kanilang pagbarena, sa kanilang drill bit, na mayroong mga ginto doon na sumabit. At yan yung mga Ophirian golds, mga mina ni King Solomon na nawawala at hinahanap hanggang sa ngayon. Golden Tara, natagpuan ito sa Agusan Mars, sa Agusan River. Tarshish, ang Agusan, yan ang tinatawag na Tarshish. Yan ang meeting place, barter center, or commercial center during 15th century AD. Yung kapanahonan ni Magellan, pagdating doon ni Pigafetta at Magellan, nakita nila na napakaraming tao diyan sa Butuan, kaya dumaong sila diyan at nakipag-usap din sila sa mga nitibo diyan. Nakita nila napakaraming suot-suot na mga ginto ang mga tao diyan. Yun ang tinatawag natin na Maharlika. Kaya nagiging Tarshish ang Mindanao at ang Agusan ang pinakasentro ng kalakalan noon, which is ginto ang ginagamit na tinatawag pinsolitos. Ang mga maliliit na ginto na yan, yun ang ating coins na ating pambili. Meron akong isang koleksyon yan ng pinsolitos na yan. Talagang maliliit na ginto siya na pera. Laguna Copper Plate Inscription, ito yung mga resibo natin noon, noong kapanahon na noon ni Kupong-Kupong. Ayan ang ating resibo kapag bumili tayo ng mamahalin na mga bagay, lupa,
O kung bibili tayo ng barko, yan ang ibibigay sa atin na resibo. Gawa sa copper. Napakagaling. Kaya ibang lahi ang Pilipino noon. Before Magellan landed 13th, 12th century AD ago, long time ago, ay moderno na tayo kasi gumagamit na nga tayo ng ginto. At hindi lang ginto na natural, kundi merong disenyo ng mga ginto. At ang pangsampung ebidensya natin ay itong balangay na nahukay sa Butuan sa Mindanao na parte. At nakikita natin kahit 15th century pa ito ginawa, predated Magellan's time, siguro mga 14th century pa, ay meron pa rin natirang parte na hindi nabubulok. Kasi ang mga ginagawang mga lansa or barko noon na gawa sa kahoy ay matitibay, hardwood na klaseng mga kahoy. Hindi kagaya ngayon na nabubulok ka agad. Ang balangay ay merong dalawang klase. Isa yung maliit na pangpamilya at isa yung napakalaki na nahalintulad na rin sa mga parang barko. Kaya ang mga ganyan na balangay, yan ang ebidensya na meron talagang nagkalakal or nagbarter na galing sa Malacca, yan ang Malaysia, Indonesia, Punisya, kahit ang Punisya ay nakarating daw sa Pilipinas dahil meron ding mga relics or ebidensya na Punisians item na natagpuan dito sa Pilipinas. At meron pa tayong idagdag dito na ebidensya na nakarating talaga si King Solomon dito. Ayon sa Biblia, ang paboritong kahoy na dinadala ni King Solomon galing siya sa Ophir. Meron din siyang dinadala aside from gold, ay paborito siyang magdala ng matataas at malalaking sandalwoods, red sandalwoods. Ito yung Nara tree which is endemic sa Pilipinas. At dito lang sa Pilipinas napakaraming Nara tree. Meron din sa Malaysia, Indonesia yan, pero Pilipinas pa rin ang pinakamaraming Nara tree, kaya ito yung ating national tree. Kaya kung hindi Pilipinas ang pinuntahan ni King Solomon as Ophir, bakit may dala siyang Nara tree? Yun ay ginagamit niya sa mga poste niya doon sa kanyang pagtayo niya ng templo ng Diyos sa Israel. Okay, so if you like the video, please subscribe, mga ka-TH, mga ka-good news, para sa mga magagandang bidyong katulad nito. Ako'y magpaalam na until our next episode. God bless you all.